Sekretong paraan upang tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Sekretong paraan para hindi ka mawalan ng pera at may dulot itong swerte na nakakaamis. Pampaswerte sa mga mananaya, sa negosyo at sa may mga nagtatrabaho na maliit ang income. Ito guys, magdala po ito sa iyo ng pera na hindi po ninyo inaasahan na darating po sa inyo. Hindi lamang maliit guys, ito po nag-attract ng malaking halaga po ng pera. Kaya guys, kung gusto mong malaman, ituturo ko po sa inyo ito kung paano gawin. At kung kayo man po ay baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag po niyong kalimutan, subscribe and then hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga video. Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel, Inday 8 Buhay Probinsya. Kumusta na po ang ating mga kaswerteng hatid? Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na guys? At ganoon din ang ating mga kaibigang OFW na lagi pong nakasubaybay sa ating mga uploads, sa ating mga videos. Shout out po sa inyong lahat at sana po kung ano po ay yung mga prayer ay sana po ibigay ni Lord sa iyo. Okay? So for today po guys, kakaiba pong paraan ito guys para magiging magaan ang pasok ng pera sa iyo. Isang simple na paraan pero napaka-effective po nito. Tested and proven na po ito guys. Okay? Gamit lamang po ang barya. Ang barya po nakakatulong po ito upang mag-attract ng swerte. Mag-attract po ng pasok ng pera. Kung gusto mo talagang maging mapagmagaan ang pasok ng pera sa iyo at gusto mong laging magkakapera, yan, subukan mo po ang paraan na ito. 8 perasong barya guys. Ayan, magdala po ito ng kasaganaan sa inyo. Ang silver coins po, swerte po ito guys. Okay? Ayan. So, ayan, maghanda po kayo guys ng 8 perasong barya at 1 peraso po na dahon po ng laurel. Ang dahon ng laurel, isa din ito guys na marami na pong testimony tungkol dito. Marami na po ang nag-grant ng mga wishes gamit po ang dahon ng laurel. Okay? Swerte po ito guys. Okay? Okay, ngayon po guys, kailangan mo gawin po ito ngayong full moon. Ang full moon po guys, ito po ay mangyayari po ngayong December 15. Okay? So, Sunday po yan. Linggo. So, gawin mo po ito sa umaga. Pagising mo sa umaga. So, before po sa Sunday, before sa full moon, mag-ready na po kayo ng 8 perasong barya. Okay? Pareho po sila guys. Kung dito po sa Pilipinas guys, pwede po kayo gumamit ng piso. So, piso para magiging 8 sila. 8 ang total, okay? Okay. So, 8 piraso, pareho po sila, okay? 1 piso bawat isa. So, ngayon, ang gagawin po natin sa barya guys, hugasan natin ito. Magtunaw ka ng konting asin at tubig, ilagay mo sa baso. And then, pagkatapos po, ibabad mo muna ito. Ibabad mo kahit 5 minuto. Pagkatapos mo po itong naibabad guys, kunin mo na ang bariyang ito. And then, hugasan mo siya ng plain water po. Okay? Para hindi siya mga lawang. Kasi guys, ang asin po, pag nakadikit sa barya, mga lawang ang barya. Kailangan po hindi siya mga lawang. Ngayon po, pagkatapos mo na hugasan guys, patuyuin lamang po ito. So, ihanda mo na ito before December 15, before mag-full moon. Okay? Sa umaga po ng full moon natin ito gawin. Okay? So, ngayon po guys, mag-ready din kayo ng pula po na tela. Okay? And then, ang dahon ng laurel. So, ngayon, pagising mo sa umaga sa December 15, ayan, sa full moon, magsindi ka ng kandila. Umarap ka sa may silangan, magsindi ka ng kandila. Okay? And then guys, gawin po natin itong pampaswerte na ito. Yan. And then, pagkatapos po guys, ang una mong gagawin, siyempre magdasal muna tayo. Ako guys, before po ako gumagawa ng mga pampaswerte, nagdadasal talaga. Okay? Kasi itong mga gabay na ito guys, magkaroon lamang po ito ng visa pag ito po ay magdadasal po tayo. Mas maano siya guys, mas lalo siyang malakas. Pagkatapos mong nakapagsindi ng kandila, ang una mong gagawin guys at nakapagdasal na po kayo. So, ayan. Ang una mong gagawin guys, dito po sa dahon ng laurel, isulat mo dito ang iyong pangalan. Yan. Pagkasyahin mo siya dito guys. Gumamit po kayo ng pentel pen. Pwedeng pula, pwedeng green. Okay? Kung walang ibang kulay, pwede naman itim.
Sulat mo dito yung pangalan mo. Kailangan guys, sa pagsulat ng iyong pangalan, kailangan malinaw. Okay? Malinaw na pagkasulat. Pagkatapos po guys, ito pong barya. Ito pong barya guys. Ayan, hawakan mo itong barya. Pag ganyan. And then mag-wish ka guys. Sa pamagitan po sa mga baryang ito, magdala po ito ng maraming pera sa akin. Ito po ay magdala ng kasaganaan at success sa aming kung ano po yung mga ginagawa niyo. Kung sa trabaho, panggitin po niyo sa aking trabaho, magkaroon pa ako ng malaking kinikita. Magkakaroon ako ng maraming pera. Kung sa negosyo mo ito gamitin guys, ito po, banggitin po ninyo ang business ninyo. Kung ano yung business ninyo. For example, yung negosyo po ninyo ay sari-sari store, banggitin po ninyo. Banggitin po ninyo, and then habang binanggit po ninyo kung ano yung tindahan ninyo, kung ano yung negosyo ninyo, ayan, i-picture out sa isipan mo na itong negosyo mo ito ay napakalaking business. Okay? Baga sa ano guys, i-ano natin, i-picture out natin sa ating isip na ito pong binanggit mong business, kung businessman yan, ito po ay hindi ordinaryong negosyo. Okay? Kahit, halimbawa, yung business nyo ay kainan, gawin po ninyong isip ninyo na malaking restaurant. Okay? Malaki po. Successful po na negosyo. Pagkatapos nito guys, ang gagawin po ninyo guys, ayan, huwag mong kalimutan sa bandang huli ay claim it. Mag-wish po kayo ng talagang focus kung ano yung wish na babanggitin po ninyo. And then, I claim it. Pagkatapos po nito guys, ito po, balot mo po ito sa pula na tela. Ang 8 piraso barya, kasama po ang iyo pong dahon ng laurel. Ibalot mo ito sa pulang tela guys. Pwede mo na tupiin itong dahon ng laurel, ganyan po, and then ibalot mo. And then, ilagay mo po ito sa iyong bag. Tuwing umaalis po kayo guys, nandiyan lamang po sa iyong bag. And then, tuwing umaalis po kayo guys, humarap po kayo sa may silangan. Kunin mo itong yung barya na nakabalot ng pulang tela. Mag-wish po kayo na sa bawat lakad po ninyo, swerte ang makamit ninyo. Sa bawat lakad ninyo, maraming pera ang darating sa iyo. Ayan, pwede mo po itong gamitin guys sa mga mananaya. Depende po sa inyo kung sa negosyo, sa trabaho po ninyo, at kung kayo po ay isang mananaya. So, kailangan lamang po paniniwala and then magtiwala kayo. Okay guys? At sana po guys, no, makatulong po ito ang ating pinag-usapang topic. Gawin po ito ngayon pong full moon, December 15. Pagkatapos po guys, bago po ito matapos ang December, kunin mo po itong pampaswerte na ito. Kunin mo siya sa pula na tela na nakabalot, December 27, before matapos po ang ating buwan ngayon. Kasi lahat ng pampaswerte nitong taon ng 2024, dapat maalis mo na siya. Okay? Okay, ang gagawin nito guys, sa dahon ng laurel, sunugin mo lamang. And then ito pong barya, yan, ilagay mo ito doon po sa kung business guys, ilagay mo ito doon po sa lagayan po ninyo ng pera. Palutin siya ng cellophane na hindi siya mahalo doon po sa mga pera na baka maisukli ninyo. Ito guys, iiwan mo ito. And then pagkadating po ng 31 ng December, hugasan mo ito uli ng asin at ng tubig. Pagkatapos hugasan ng plain water, gawin mo uli ang pampaswerte na ito para na naman siya sa pagpasok po ng 2025. Guys, maganda po mayroon ka nito. Ngayon pong taon ng 2025 para tuloy-tuloy po ang swerte sa iyo. Okay? So, sana po guys, nagustuhan po ninyo ang ating pinag-usapang topic ngayon. At huwag po niyong kalimutan, i-like, share, subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos. Lagi nating tandaan guys, ang swerte ay nasa ating kamay, sa ating paniniwala, at sa ating pagtiwala, sipag at tiyaga. Maraming salamat po. Bye!